itong chapter 1115 sa scene sa Wano, specifically sa Flower Capital. Nagulat nga itong sila Momonosuke dahil yung announcement ni Vegapunk nakarating sa Wano, knowing na isa nga daw itong isolated country. Bali pinagtataka nga nila kung sino daw ba itong si Joy Boy ayon sa kwento ni Vegapunk. Sa kabilang banda naman ipinakita nga rin itong reaksyon ng mga tao sa G4 Marine Base. Dito nga nakita natin itong former fake Straw Hat Pirates na grupong Dimaro Black. Bali this time nga ang ginagaya na nila itong Kid Pirates. Halata naman sa appearance nila. So nakakulong nga sila at nakikinig rin sa announcement ni Vegapunk. Sa sumunod na panel naman nabalik na nga yung scene sa Egghead Island. Dito nga patuloy pa rin ang revelations ni Vegapunk patungkol sa nangyayaring Void Century. Dinisclaimer nga niya na konti pa lang daw ang nababasa niyang mga poneglyphs. Pero sa kukonting poneglyphs pa nga lang daw na to may nabuo ng narrative patungkol sa nangyaring Great War 800 years ago. Itong Great War nga daw na to laban sa pagitan ni Joy Boy at ng 20 Kingdoms na nagsama-sama, or sa mas kilala daw natin ngayon bilang World Government. Bali biglang ang nabitin dito yung kwento ni Vegapunk at habang nagsasalita nga siya ipinakita itong ibang kaganapan sa Egghead Island. Siguro si Mercury nga hinahabol itong grupo nila Luffy. Siguro si Mars naman ipinakitang gumamit ng Conqueror Saki na nag-cause ng pagkasira ng mga Dendenmushi snail sa paligid. At sa huli nga ipinakita itong sila Zunisha at yung silhouette ni Joy Boy 800 years ago. Yes guys, yung appearance nga nitong si Joy Boy very similar sa itsura ng Gear 5 ni Luffy. Ipinakita nga na may kinakalaban siyang mga nakakorona. Sa sumunod na panel naman in-update nga tayo ni Oda sa nangyayari kila Stacy. Biglang ang tumawag sa kanya si Edison at pinapababa Yes. Yes. I am Jose Mourinho. na ang barrier ng Labo Face. Bali hesitant nga itong si Stacy since baka mapahamak nga daw itong Straw Hat Pirates. Dahil oo nga naman, magkakaroon na ng tsansa itong mga Marines na makaakyat sa kanila. Bali pinrangka nga siya ni Edison at sinabi na useless na daw itong barrier ngayon o wala nang point pa na meron neto dahil yung mga kinakatakutan nga daw nilang halimaw nakapasok na sa loob ng Labo Face. So yung tinutukoy nga ni Edison itong mga Gorosei. At sa huli sinabi nga ni Edison na ito na nga daw yung huling tulong na magagawa nila sa Straw Hat Pirates. Kaya sana daw magtagumpay sila. Sa kabilang banda naman nakakuha na nga rin tayo ng update kila Zoro at Jinbei. Nagmamadali na nga silang papunta sa grupo nila Nami. At speaking of Nami galit na galit nga siya kay Zoro. So yung reference nga nito yung pagsasayang niya ng oras sa paglaban kay Rob Lucci. Anyway, sa sumunod na panel nga ipinakita naman itong status ng grupo nila Bonnie. Nilalabanan nga nila si Gorosei Nasujuro. Kasama nga sila Oimo, Kashi, Frankie at Sanji lima nga silang pinagtutulungan itong Gorosei na to. Pero as expected na-overpower nga sila ni Gorosei Nasujuro. To the point na muntik pa nga niyang mahiwa si Bonnie. At instead tumama nga ito sa barko ng mga Giants. At since ang priority na nga ngayon ng mga Gorosei pahintuin na si Vegapunk sa pagsasalita biglang ang tumalon itong si Gorosei Nasujuro at inatake itong Labo Face. Ipinakita nga na hiniwa niya sa gitna itong Labo Face. Ang naging resulta nga nito napakawalan itong mga Cyberpol agents pati na itong mga Seraphim. At dito nagpatuloy na nga ulit itong kwento ni Vegapunk. Sinabi nga niya na yung naging pagkatalo daw ni Joy Boy ang nagmarka ng pagtatapos ng Void Century. Dagdag pa nga ni Vegapunk na itong susunod nga daw niyang mga sasabihin medyo hindi kapanipaniwala. Pero noon nga daw napakaraming kontinente sa mundo. Nagbago na nga lang daw ito dahil sa Void Century. Dahil sa century nga daw na to tumaas ng halos 200 meters ang karagatan. Nung marinig nga ng ilang Marines itong statement na to gulat na gulat sila. Kabaliktaran naman nito yung reaksyon ng ibang tao sa mundo dahil pinagtatapos
pinagtatawanan nga nila si Vegapunk sa napaka-imposible niyang sinasabi. Pero may ilan rin namang curious sa kiniklaim na to ni Vegapunk, gaya na lang ng mga tao sa Drum Island. At dito ipinakita nga itong tinutukoy na sibilisasyon ni Vegapunk. Totoo ngang may city sa ilalim ng karagatan. Sa pagpapatuloy pa nga ng revelations ni Vegapunk, dito nga daw tayo mapapatanong na kung tumaas daw ng 200 meters ang karagatan, paano daw nangyari itong malakihang pagbaha na to? Malamang nga daw na ang unang papasok sa mga isip natin dahil ito sa natural calamity or sa natural disaster. Pero sinabi nga ni Vegapunk na imposible daw ito. Imposible nga daw na ang 200 meters na pagtaas ng karagatan bunga lang ng natural calamity. Sigurado nga daw siya na ang pinagmulan nito man-made calamity. Since kung natural calamity nga daw ang resulta ng 200 meters na pagbaha, dapat daw na may early signs ito na records bago mag-void century. Plus sa lahat nga daw ng pag-aaral niya na related sa science, wala nga daw pinopoint dito na magpapatunay na natural calamity ang pinagmulan ng Great Flood na to. So kung man-made calamity nga ang pinagmulan ng Great Flood, paano kaya ito nangyari? Bali may sagot na nga dito si Vegapunk dahil na-confirm na nga daw niya few days ago lang na ang pinagmulan pala nitong Great Flood 800 years ago dahil sa mga ancient weapons. Yes guys, ito nga daw ang nag-cause ng Great Flood during Void Century. At itong mga ancient weapons nga daw na to nag-e-exist pa rin to this date. Meaning yung Great War daw na nangyari 800 years ago magpapatuloy pa rin hanggang ngayon. At habang nire-reveal nga ito ni Vegapunk ipinakita itong mga Gorosei at si Im-sama. Nakita nga natin si Im-sama na kalmado lang. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1115.